Hey guys, welcome. So ito gagawin ko na yung Halloween special ko as promised, pero hindi to kwentong katatakutan, and I think it's a story nothing short of a miracle. Kung hindi to miracle, I don't know what it is. So ano to, hopefully ma-inspire kayo, and hopefully, ma-uplift yung spirits nyo and belief na may talaga nagbabantay sa atin, especially sa amin, no? Ito, personal experience ko, i-share ko sa inyo. So, last Sunday, nagpunta kami sa beach, no? Sa Galveston, Texas. And papakita ko na lang din yung actual footage nung dumating yung yung lalaking tumulong sa amin. Ito, para hindi na ako mag-edit mamaya. Ito yung clip computer ko. Hi guys, we have an emergency. Ayan, basang-basa. Yeah, basang-basa ng brake fluid yung ano ko. Yung gulong, pati running boards. Ayan, in term nila, sumabog yung yung brakes eh. Ayan. Brake fluids yan. No? Brake fluid everywhere. Brake fluid yan. So, nagdadrive ako sa highway, tumatagas ang brake fluid ko. Yan siya. So, tutuloy-tuloy ko na para maikwento ko sa inyo yung nangyari. Paano nangyari yon, and ano yung mga natin dyan, analysis or takeaways. Anyway, so yun nga, nagpunta kami sa beach nung Sunday. Teka, ba't tabingi yung yung camera ko. Ayan. Nagpunta kami sa beach ng Sunday. Ilang beses na namin ginagawa ng ang family ko with yung pamangkin ko, si BJ. And parang narinig ko na dumaan sila sa Texas City. Doon ang daan nila papunta sa Bowman, Texas. Kaya sabi ko, nung pauwi na kami, first time to, nayayain ko sila. Sabi ko, oy, daan tayo sa Texas City, doon tayo kumain. May alam kami na kainan doon sa Texas City. So, Galveston, Texas City na yung kasunod nun. So yun nga, nag-drive kami. First time yun. Na usually kasi pagka nagbi-beach kami, naghihiwalay na kami. Pero this time, nagpunta kami sa Texas City para kumain. And syempre sabi ko, para maipakita ko din sa kanila yung lugar. Kasi dumadaan lang sila doon, hindi sila namamasyal doon. So yun, punta kami doon, umorder, kumain kami. Sa kotse lang nga ako makain eh. Wala talagang restaurant eh. O-order ka lang sa window, tapos kain kayo sa restaurant. Kumain na. So, natapos kami around 7:20 p.m. Madilim na, Madilim na. So, natapos kami kumain. Sabi ko, sige, mauna na kayo. Mauna na kayo kasi wala na akong gas. Ang gasolina ko na lang parang 12 miles to go to empty. 12 miles to empty na lang. Nakailaw na ako nung pumasok ng Texas City. Pero sabi ko, pwede naman magpagas sa Texas City. Okay, so, nauna na sila. Nauna na yung pamangkin ko. And then, nag-drive ako, may nakita kaming gasolinahan, nag-U-turn pa ako, tapos nagpagas. Tapos, dun sa gasolinahan na yon, may mga addict eh, may mga addict. Sabi nga miss ko, itapon mo nga tong basura ko sa side daw niya. Sabi ko, hindi, wag na, delikado tong lugar na to eh, may mga addict na nakatambay eh. So sige, doon na lang sa bahay na lang itapon yung basura. So, nag-drive kami. Nung nag-drive na kami, siguro mga 3 minutes pa lang, sabi ko, as a driver, mapapansin mo yun. Sabi ko, parang malabo yung harap ko. Parang malabo yung headlight ko. Sabi ko, tingnan mo nga sa side mo. Sabi ko sa misis ko, kasi nasa passenger side siya eh. Tingin mo, may ilaw ba yung headlight? Tapos nakatapat pa ako sa isang sasakyan. Hindi ko masabi kung may ilaw or wala eh. Kasi naka-fog light din ako eh. Sabi niya, parang meron naman. Sabi ko, parang sigurado itatabi ko para tingnan natin kung may headlight tayo or wala. Kasi hulin tayo ng pulis. Pag isa lang, pag bulag ang headlight natin. So pagbaba ako, nagulat ako. Sabi ko, isa lang pala ang headlight ko. Hindi pwede yan kasi parang almost 2 hours pa uwi. Malayo pa. Mahuhuli kami ng pulis. Sabi ko, sige, search mo nga sa cellphone mo, sa internet mo kung saan yung may pinakamalapit na auto parts store, AutoZone, Walmart. Walmart may mga bombilya din eh. Ganyan, Advanced Auto Parts, ganyan. Sabi niya, sa sa kabilang kalye lang, tatawid lang kami.
Sa harap na pala namin yung O'Reilly. So, O'Reilly Auto Parts Store. Sabi ko, oh, what are the odds? Napaka, ano naman no, coincidental na, yun lang pala tatawid lang tayo sa opposite lane. Punta lang ako sa kabila. E dito ako, di sige, pakaswerte naman namin na yung auto parts store nasa kabila lang. So, tatawid na kami. Doon ko naramdaman, nung patawid, may naramdaman ako sa preno. Sabi ko, parang hindi ko magat Parang hindi ko magat completely. Parang ganun. So, nung park ako doon sa O'Reilly, nakapark naman ako. Tapos, sabi ko, syempre, one at a time, i-address ko muna yung problema sa ilaw, sa bombilya. So, sabi ko dun sa O'Reilly Auto Parts Store, sabi ko, I need your help, ganyan, we need to go home. And I think one of my headlight bulb is busted, so I need to borrow your tool. Kasi sa Expedition, kailangan may tanggalin ka tornilyo para ma-access mo yung headlight Unlike yung iba, sasalpak mo lang. So, pinahiram nila ako ng ng tool, tapos yung pinalitan ko na. Okay? Sinoli ko na rin yung tool. Nung palis na kami, naka-reverse ako, ayaw umandar ng sakyan. Parang may pumipigil. So, parang naka-engage yung brake. Sabi ko, ano to? Diyos ko, baka na-stuck lang yung baka na-stuck yung brake. Baka na-stuck yung brake. By the way, nakwento ko na pala to dun sa isa kong video, pero mas kompleto to kasi akala ko tapos na. It was watch till the end. Meron tong dagdag na hindi doon nakasama. So, yun nga, no? Sabi ko, putya, ano to? Baka na-stuck yung, yung brake. Ginawa ko, meron akong OBD scanner. Dala ko na yan palagi In-scan ko yung kotse, wala daw error. So, yun, nakahinga ako maluwag. Okay, wala naman palang error yung sasakyan Maski yung mga brake saka ABS, walang error. Okay, so sabi ko, baka na-stuck lang. Dumidikit lang yung brake, no? So, ang ginawa ko, nag-drive ako sa parking lot. No? Drive ako, okay. Binobomba ko. Kumakagat naman. No? Di, sige, uwi na tayo. Sabi mismo, may gagawin pa siya. Kailangan niya umuwi. So, umuwi na kami. Nag-drive kami sa highway. Mga alas 8 na yon. Mga alas 8. Or, tama, mag-alas 8 na pala. Or alas 8. Nagda-drive na kami sa highway, no? Sabi niya, bagalan mo lang kasi ninervous na yung misis ko May problema pala tayo sa brake. Sabi ko, buti na lang, late na tayo umuwi. Kasi, hindi traffic. Hindi natin kailangan mag-brake. Talagang swabe lang. Ang layo ng sinusundan namin. Gas lang talaga ako. Hindi ako nagbipreno. So, dun pa lang, imagine niyo kung hindi ko niyaya yung pamangkin ko na mag-dinner kami dun sa Texas City at umuwi kami diretso, maabutan namin yung Houston traffic kasi papasok ka pa ng downtown Anyway, so yun, nagdadrive ako, pero habang nagdadrive ako, pumipitik ako ng preno, tinitignan ko kung kakagat kasi just in case, baka mamaya, ang bilis-bilis ko, tumatakbo ko ng 60 miles per hour, tapos, pero binagalan ko na nga yun 65 ang speed limit, 60 lang ang tinatakbo ko. Pumipitik-pitik ako, sabi ko, okay, meron pa rin kahit konti, basta sabi ko, malayo lang siguro ang distansya ko para hindi ko kailangan magpreno agad. Kasi nagdadrive na kami, sabi niya, ka-countdown kami, sabi niya, miss ko, malayo pa natin, delikado to, kasi 52 miles pa. So, drive kami, nung naging 42 or 43 miles, 42 miles na lang, biglang umilaw yung kotse. Low brake fluid, ting, nagaganyan pa. Ginawa ko, umexit agad ako, umalis agad ako ng highway, bumaba agad ako ng feeder road, no? So mula highway speed yun 60, bilang may exit ako, pag exit ko, buti maluwag din dito sa kanan, hindi ko kailangan pumreno, tapos merong, sakto, may Shell gas station, paakit ng konti yun so nabawasan pa lalo yung speed ko. Tapos sabi ng misis ko, pagtapat namin sa pump, dito lang, hinto ka na, pwede na. Hindi ako makahinto, sabi ko wala nang preno. Dire-diretso kami sa pintuan ng convenience store ng gas station. Tapos tinapakan ko last minute yung parking brake. Stop kami. And then perfect yung parking ko, nasa linya. So, at that time, sabi ko, yung misis ko nagpapanik na, paano tayo umuwi? Kasi kailangan niya nga umuwi. Ano gagawin natin, ganyan. Sabi ko, hindi, nag-iisip ako Ang sabi lang kasi nung error, low fluid. Sabi ko, ganun talaga lang. Ang naisip ko, lagyan lang ng fluid kasi low fluid pala Lagyan lang ng fluid, baka may nabawasan lang. Pagbaba ko ng pagbaba ko ng sakyan, nakita ko,
kalat ang brake fluid, sa basang-basa ng brake fluid yung gulong, pati running boards. E di, syempre, nagpapanik nga yung miss ko. Ako, nag-iisip ako paano makauwi, paano may uwi yung sakyan. Ayokong iwan yung sakyan doon kasi ang dami ring addict na nakatambay, hindi nakapark, nakaupo doon sa ano. Dami. Tapos yung isa nga doon, sabi ng miss ko, yung isa may tattoo pa dito na may luha eh. Sabi ko, yan, member yan ng gang na nakapatay na yan, ibig sabihin. So, ganun nga, no? Pumasok ako sa Shell, na convenience store, naghanap ako ng DOT4 brake fluid. Puro DOT3. E di sabi ko, paano yan? Walang DOT4. Search mo ulit sa cellphone mo kung merong DOT4, merong AutoZone na malapit or auto parts store. Meron daw, pinakamalapit is 0.5 miles. Kalahating milya, matagal lakarin yon. Tapos magsasara na, 8:30 na, 8:40 na pala. 9 o'clock magsasara. Sabi ko, sige, may nakita pa ako isa pang gas station doon sa kabilang kalye. Tumawid ako, pupuntahan ko yon. Pagpunta ko doon, wala. DOT3 lang ang ano nila, brake fluid. Tinanong ko pa yung cashier eh. Sabi ko, meron ba kayong DOT? Wala daw. Hindi rin nila alam kung saan ang DOT4. Sabi ko, pwede ko bang gamitin ang DOT3 sa brake ko? Hindi daw. Okay, so hindi. Balik ako sa sasakyan. No? Nag-uusap kami ng miss ko, sige, ganito lang gagawin natin. Tawagan natin si JM, yung anak ko, nandito sa bahay, hindi sumama sa amin. Dali niya yung sakyan mo, yung Ford Explorer, tapos sabi ko, dumaan ka ng Walmart. Nakikipag-debate pa sa akin. Sabi ko, sa Walmart ka bumili, kasi sigurado may DOT4. Sabi ko kasi una, dumaan siya sa Advanced Auto Parts Store. Sabi niya, magsasara na yun eh. Sabi ko, pumunta ka na dito, dali mo yun, tapos magdala ka ng DOT4. Magdala ka rin ng duct tape. Akala ko kasi, meron lang butas na may tumatagas. Yun ang pumasok sa isip ko. No? So, magdala kang duct tape. Yun ang plano ko. Maglalagay ako ng brake fluid, drive, hihinto, maglalagay ulit ng brake fluid para lang makauwi. And then may nagpark na truck sa tabi ko. Nakababa yung bintana niya. Sabi, do you need any help? Sabi ko talaga, yes. Kasi parang I'm running out of ideas. Although may plano na ako, sabi niya, what's wrong? Sabi ko, my brakes are everywhere. My brake fluid is everywhere. Kasi pinakita niya ako ng video ng kotse na susunog sa highway. Kasi daw, yun nga, naputol daw yung brake, tapos nag-spark, sunog yung kotse. Pinakita niya, natakot ako. Siyempre, kasama ko yung pamilya ko, tsaka yung mga aso. Sabi niya, pagka nangyari yung ganyan, dapat you need to get out immediately. So, kung sakali man kami makaligtas, paano yung mga aso namin? Malamang, di yan makakababa agad. Diba? So sabi ko, sige, can you tow my car? Sabi niya, yes, I can tow your car. So syempre ako, nagdi-DIY ako, diba? Alam ko rin kung niloloko niya ako or ina-upsell niya ako. So sabi ko nga, how much? Sabi niya, usually daw $350. $300 na lang daw. Sabi, pumayag na rin ako kasi malayo pa kami. 42 miles pa eh. Layo eh. Lampas downtown pa kami. Sige, ito mo. Tapos nung kinakarga niya na sa likod, sabi niya, why is your back so heavy? Hindi raw kaya ng sakyan niya, sumasayad. Talaga nanlumo ako kasi sabi ko po siya, pag hindi niya to na-tow, maghahanap pa ako ng ibang magto-tow, flatbed, mas mahal yon, mas matagal maghanap, gabi na. Alas 9 na at that time. No? And marami na nga umaaligid dun sa gas station na yun. Yun yung wrong part of town eh. Pangit yung lugar na yun, maraming mga tambay doon. Anyway, so yun. Sabi niya, teka, I have an idea. I'm gonna tow you at the front. Tingnan natin. Tapos, blessing in disguise, gumana sa harap. Nagtataka din siya paano nangyari yun. Kasi, usually, ang magaan daw sa kotse, yung likod. Kasi wala yung makina, walang transmission. Usually, yung harap ang mabigat. May makina, transmission. Kaya pala, pag nagtotow, sa likod, hinihila. Okay. Hindi ko rin alam ba nangyari, no? So, yun. Tinaw niya kami. Ang bigat kasi ng expedition ko, 3/4 ton truck eh. Almost 1 ton yan eh. So, sabi ko, bagalan mo lang kasi, yun nga, malaki yung sasakyan. So, ang bagal lang namin, nagdadrive kami. So, nung nagdrive na kami, 42 miles yun, no? Kwento siya ng kwento, nakausap niya ako, pinag-usapan namin, ano yung posibleng dahilan, bakit nasira, baka daw yung caliper ko bumigay, baka may naputol dyan, maraming mga possibilities, no? So, tinuturuan niya rin ako paano i-repair. Sabi niya, papalitan mo yung buong caliper. Hindi mo na pwedeng gamitin yung caliper na yan. Yung brake caliper. Tapos yan, dahil pa namin pinag-usapan, yung mga na-tow niya. Kasi nagto-tow talaga siya eh.
may natow siya na ganyan, may emergency, kailangan putulin yung seatbelt kasi masusunog. Totoo nga naman, kasi sabi niya sa akin, kaya ako kinalabutan, kaya ako pumayag na itow niya. Sabi niya, don't you know that brake fluid is flammable? Hindi ko alam yon. Hindi ko alam na pwedeng masunog ang ano. For some reason, no? Nagdi-DIY ako pero hindi ko na-imagine na pwedeng magsilab ang brake fluid. Kaya pala yung iba pagka naputulan ng brake fluid tapos nag-spark yung ano mo, sunog ka nga. Nakakatakot. So, eto yung pangkompleto doon sa kwento ko. No? Nung pag-uwi na kami, nakahinga na ako ng maluwag nung nakita ko yung street namin. Tapos na-park niya na yung expedition sa harap ng bahay. Tinanong ko siya, sabi ko, what is your phone number? Sabi ko gano'n. Just in case na mangyari uli, sabi ko katok, knock on wood, mangyari uli sa akin to, tapos nasa downtown ako, ganyan. Binigay niya sa akin yung number, tapos binigay niya rin sa akin yung pangalan niya. Hindi ko pa inisip yung pangalan niya at that time, kasi binigay niya lang, tinype niya. Tapos, bago siya magpaalam, nagpasalamat ako sa kanya, sabi ko, you're a godsend, kasi without you, baka din-ride ko yung sasakyan ko na yun nga yung plano ko, lalagyan lang siya ng brake fluid, magdadrive, lalagyan ng brake fluid habang tumatagas yung brake fluid, no, tumatakbo. No, which is delikado pala, pwede kami masunog, no, or pwede kami mabangga. Oo. So yun nga, no, sabi niya, sabi ko sa kanya, salamat sa mga tips mo kasi I do my own repairs. Sabi niya sa akin, no, in English na maganda yan kasi natuturuan mo yung mga anak mo about hardships daw na para tumibay. Parang parang napaka yung payo niyang gano'n na parang napaka general na okay, parang words of wisdom yun. Na tama rin naman. Na parang yun yung silver lining eh. Na kasi sabi daw niya, nakita daw niya sa itsura ko na stress ako at that time. Before nung bago pa kami makauwi. Yes, may magandang din yan, no? Natuturuan mo yung mga anak mo how to do stuff, how to fix stuff. Kasi nga, sabi ko, ako mag-aayos niyan eh. Kasi wala akong pera, ako mag-aayos yan, biniro ko pa siya eh. Pero maganda yan, sabi niya, that's good. You're teaching your kids how to be strong, no? In times of adversities. Okay. So, yun na. Nung umuwi na ako sa bahay, binlog ko na, tinapos ko na yung kwento nung vlog ko, nung trip namin na yun. Tapos, hindi pa ako natulog. Nagpahinga lang ako. Tinawagan ko yung pamangkin ko si BJ. Oy, BJ, ganito nangyari sa amin. Kauwi pa lang namin. Mag-aalas 11 na. Ganyan, nawalan kami ng preno, bla bla bla. So, nung nakwento ko na sa kanya yon, lumabas na ako. Inalign ko yung Nissan Sentra. Kasi gagamitin niya ng anak ko. So, isa pa pala yon, guys. Alam nyo ba, yung misis ko, ayaw niyang pumunta sa beach nung kinikilabutan ako eh. Nung Sunday na yon, kasi marami daw siyang gagawin sa trabaho. Pero kinumbinsi ko siya, sabi ko, kasi mga aso kawawa naman, no, hindi nakakalabas, kailangan ipasyal natin. So nakumbinsi ko siya sumama. So kung hindi kami nagpunta sa beach that time, or kung hindi kami nasiraan, sabi ko kasi doon sa tow truck driver, so why do you think that this happened? Ganyan. Sabi niya, baka kasi malayo yung binahe nyo. Kaya yun, pabalik, bumigay na, no? Doon ako kinalabutan din kasi kung hindi kami nag-road trip, dito lang kami sa bahay, nagsimba lang kami ng Sunday, ganyan, kain lang kami sa labas, malapit lang yon. Hindi masisiraan yung expedition, gagamitin ng anak ko yung expedition Monday morning, madaling araw. Doon ako kung hindi pala nangyari sa akin to, kay JM to mangyayari. And hindi ko alam kung kaya niyang gawin yung ginawa ko na mag-stop ng walang break. Kasi isa pa palang sabi sa akin ng tow truck driver, it's a blessing din na you don't know that you have zero brakes. Zero brakes talaga eh. Walang pressure yung brake eh. Sabi niya, it's a blessing. You know why? Kasi sabi niya, pag nalaman mo na nagdadrive ka, nalaman mo na wala kang preno, baka magpanic ka and baka hindi ka makastop on time. Nakatulad ng ginawa mo, sabi niya, I saw how you park. It was perfect. It's a miracle. Para daw ako nakapark ng ganun sa gasolinahan. Tapos alam nyo, binubulungan pa ako ng misis ko. Paano niya tayo nakita? Paano niya tayo nakita para tulungan? Ang kwento niya, nagdadrive daw siya sa highway. Nakita niya daw yung sasakyan namin na nakataas yung hood. Pero ang layo namin sa highway na eh. Nakapark na kami na maayos. Tapos yung harap ko nakaharap na sa gas station eh.
Diba? Nakita niya pa rin kami, tapos nag-U-turn siya. So imagine niyo guys, no, kung na-delay siya ng dating at dumating na si JM, dala yung brake fluid, lalagay ko the drive. Ay di ba malamang sunog kami. 'Di ba? Sunog kami or na-aksidente kami kung din-ride pa namin 'yon kasi hindi ko alam eh. Hindi ko alam na na flammable pala ang brake fluid eh. Never pumasok sa isip ko 'yan. Akala ko ano lang siya. Akala ko gas lang ang flammable eh. Anyway, so yun no, isa pa yun. Kung hindi nangyari sa akin to, mangyayari to sa anak ko, doon ako natakot. Hindi ko alam kung kaya ng anak ko yung ginawa kong maneuver para ma-safely park yung expedition. And then yun nga, nagpahinga na ako ng konti, lumabas ako ng bahay, mag-aalas 12 ng gabi, inalign ko yung Nissan Sentra para siguraduhin ko na hindi ma-aksidente yung anak ko. Kasi alam ko, naayos ko na yan, pelta ko na yun ng rack and pinion, pero hindi ko pa yun na-align. So, inalign ko yun, madaling araw, natapos ako 1:00 ng madaling araw. No, nandun ako sa labas, natakot nga ako, sabi ko, ako lang ang tao sa labas namin, meron akong ilaw doon. Sabi ko, baka may dumaan dito na hold upper o gawan ako ng masama. Walang makakita kasi walang ebidensya, walang testigo. Ako lang nasa labas eh. So, pagkatapos kong i-align yung Nissan Sentra, nag-test drive pa ako sa neighborhood, din ride ko. Tuwan-tuwa ako kasi straight lang yung talaga yung takbo niya. Ngayon, nung past 1 o'clock na, packet na ako sa kwarto namin, matutulog na ako. Naalala ko yung pangalan nung tow truck driver na tumulong sa amin. Alam niyo, ang pangalan niya, Gabriel. Kinalabutan ako, sabi ko, aba, isa yan sa mga archangel No? And then, hindi ako makatulog agad eh. Niisip ko, Gabriel pa yung Pero nung binigay niya sa akin yung pangalan niya, hindi, kasi ano pa ako nun eh, mataas pa yung adrenaline ko eh. Basta tinype ko lang sa cellphone ko yung pangalan niya. Pero nung yun nga matutulog na ako, paakit ako ng kwarto, doon ko na-realize, teka, Gabriel ang pangalan niya? Di ba isa yan sa mga archangel na nagbabantay sa atin? No? And if you look at the definition ng pangalan niya, a messenger of God. So, sabi ko, ano kaya ang message ni God sa akin? Tapos, nung nag-usap pa kami, binigyan niya pa ako ng words of wisdom na maganda yun, natututo yung mga anak mo. Na-realize ko, okay, ito nga pala yung maganda ipamana sa mga bata, yung may matutunan sa'yo. Hindi yung mga material na bagay, pamanahan mo ng kotse, pamanahan mo ng bahay, pwede nila ibenta yan eh. Pero pag yung mga experiences na natuto sila, and then, yung mga kababayan din natin na nagme-message sa akin na sabi, oy sir, ganito, tama yung sinabi mo, na ganyan, yung mga about friendship, na pag nagkakaedad tayo, nagiging mapili na tayo ng mga friend. So tama, pagka may natututunan ka ng mga ganong bagay, mas long-lasting yun eh. Compared sa material na bagay, bigyan mo, mas na-ingrain sa mind. No? Imagine niyo, Gabriel is the messenger of God, among the archangels. And naano ko pa, naalala ko pa yung pagkakasabi niya pala nung siya, what's your name? What's your name? Nagtatype ako, Gabriel. Sabi niya, ganun pa yung Mexicano yun ganun pa yung pagkakasabi niya ng pangalan niya. Hindi Gabriel. Hindi, Gabriel. Sabi niya ganun. Kinalibutan ako, in a good way na sabi ko, kahit paano talaga, hindi kami pinabayaan ni Lord kasi there were multiple times na pwede kami maaksidente. Kung hindi kami kumain sa Texas City at maaga kami umuwi na nagpaalam na ako, hindi sana kami ginabi. Kasi nung ginabi kami, mas maluwag yung traffic. Kung hindi maluwag yung traffic, baka may binangga na ako sa downtown, sa Houston. Pangalawa, kung hindi nawala yung headlight ko, kung hindi nasira yung headlight ko, hindi ko malalaman na may problema ako sa brakes. So, huminto muna ako. So, nagdahan-dahan na ako nung umuwi kami. Nag-alalay na ako. So, parang naka-focus na ako sa driving, sa condition ng kotse. Pag may naramdaman ako, talaga tatabi ako. And then, kung nung umilaw yung low brake fluid at talagang naging zero na yung bomba ng brake ko, kung busy yung kanan ko, baka nabangga ako. So imagine niyo, umexit ako ng highway, pumasok akong feeder road, pumasok pa ako. Imagine niyo kung may nakapark doon sa Shell gas station, baka binangga ko din yun. 'Di ba? O nakabalandra kami doon sa daan. 'Di ba?
And then, paano niya, di ko rin masagot, paano niya kami nakita para lapitan niya kami. And then, sabi ko nga, usually pag may nag-aas ng tulong o may nagtatanong kung kailangan ko ng tulong, usually sabi ko, hindi, kaya ko to. May plano na ako Pero at that time, humingi ako ng tulong sa kanya. I need your help. Sabi ko ganun sa kanya. No? Ang daming instances na pwede talaga may mga masamang mangyari sa amin. And it's a good thing na happy ending, wala nangyari, na nakauwi kami ng maayos. Sabi nga, miss ko, parang na-trauma siya Grabe yung takot niya. No? But yung anak ko rin, si AJ, at that time, na-trauma din kasi nung pagising niya, na sabi sa akin ng miss ko, alam mo, sabi ni AJ sa akin, Mom, I don't think I can go to school tomorrow. Pero kinabukasan, okay naman siya. In-explain ko sa kanya, are you still scared? Hindi ko, I'm not gonna let anything happen to you. Parang ganon. And then today, parating na yung part, papalitan ko sa expedition and mabubuksan ko na ano yung problema, bakit nagkaganon. So, that's it guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa kwento ko. I'm sorry kung hindi ganon ka-exciting para sa inyo, pero nangyari to Talagang kinikilabutan pa rin ako pagka naaalala ko yung mga events na nangyari. Hindi to katang isip. Okay? So yun, sinishare ko lang sa inyo. It's a para sa akin, it's a story of inspiration, a renewal of faith, no? Kung medyo na bumababa na yung faith nyo, yung paniniwala nyo to a higher being, depende kung anong religion nyo. Well, para sa akin, totoo na may nagbabantay, may nakatingin sa atin, no? So, that's it guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And see you next time. Bye.